Napakarami ngayon ang mga nagbebenta ng mga iba't ibang klasing Yamashita Treasure daw na kanilang mga nakuha sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. May mga gold bars, may mga palladium, platinum, at kung ano-ano pang mga kayamanan na kanila pong ipinapakita sa Facebook. Ipinupost ito para makahanap ng buyer. Atin pong pag-uusapan ngayon kung papaano natin malalaman na ito nga ay totoo. Tunay ba ito o ito ay piki? Kaya panoorin po ninyo sapagkat mahalaga po ito para po hindi tayo maisahan, hindi tayo mabibintahan ng hindi tunay na kayamanan o Yamashita Treasure. Ito na lahat sir, yung sinasabi mo sir na videohan lahat yung bagay. Ito na sir, 12 piraso ito sir. At saka ito yung nalinisan namin. Ito yung nalinisan namin. Ito. Pero yung hindi namin nalinisan, ito sir, maitim sir, kaya tinapyasan na lang namin sir. Yan yung natapyasan namin. Kaya maitim. At saka meron din kaming hinati dito sir. Ito yung nahati. Gini ba? Si. Yan sir ang nahati namin sir. Walang ibang kulay na nakalagay. Ito na lahat sir yung bagay namin na nakuha ng tatay ko. 12 piraso. Magandang araw po sa kanilang lahat, mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan ug Kamindanawan. Naimbag na adlaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. May adna adlaw gid sa inyong tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan na mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong pag-uusapan ngayon tungkol po dito sa mga kayamanan, Yamashita Treasure na nakuha, na ipinapakita sa atin, ipinapadala sa atin itong mga video, at ang ilan po sa mga nakakuha ng Yamashita Treasure daw ay ipinopost ito sa Facebook at naghahanap ng mga buyer. Atin po itong pag-uusapan kung 100% legit ba ito o piki ito, no? Mahalaga po na ma-identify natin kung alin dito ang tunay at alin dito ang hindi tunay, para hindi tayo mabiktima ng mga nag-aalok ng mga gold bars o ginto o iba't ibang klasing kayamanan na nahuhukay daw sa Yamashita Treasure Hunting. So tutok po kayo, no? Panoorin po ninyo hanggang sa matapos ito sapagkat napakaganda po at napakahalaga po ito para po sa mga mahihilig sa Yamashita Treasure o Treasure Hunting. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, buzzers, haters, no? Sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po yan sa aking channel. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato po. So continue na naman po tayo sa walang sawang pagbabahagi po ng mga kaalaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. Treasure Hunting, basta treasure related sa mga kayamanan, ito po ang ating pinapag-uusapan ngayon. At sa lahat po ng hindi mahihilig sa treasures, sa mga kayamanan, ay pwede po kayong mag-skip. Hindi po kayo pinipilit na manood. At wag po kayong mag-comments na ikakasakit ng atin pong kapwa, o higit sa lahat yung ikapapahamak sa atin pong mga nagbablog o vloggers, sapagkat ito po ay pagbabahagi lamang. Maniwala man kayo sa hindi at may makuha man kayong kaalaman o wala, no? Ang mahalaga ay wala tayong binibitawang masakit na salita. Yan po ay paalala lamang sa ilan po sa ating mga kababayan na kung saan marahas, napakarahas pong magsalita at mag-comments. So, kung hindi po ninyo nais o gusto ang atin pong mga binablog, ay pwede po kayong mag-skip, no? So,
continue tayo sa atin pong tinutumbok na topic na pag-uusapan ngayon. So ito nga ang pag-uusapan natin ay tungkol dito sa mga kayamanan na ipinapakita na ipopost. Ang iba sa videos ay naipadala sa atin at naipopost natin sa online. Ating ina-identify kung ito nga ba ay legit o hindi. Mayroon ding totoo na atin pong naibabahagi sa inyo na naipapakita. Pero may pagkakaiba, no, doon sa legit at hindi legit. So ito po ang ating tatalakayin kung alin dito ang tunay at alin dito naman ang hindi tunay. So ang mga treasure hunters kuno na iba ay nagpo-post, nagpapadala ng mga videos, litrato na kung saan may mga bars, no? Platinum bars, may mga gold bars at may mga precious stone pa na ipinapakita sa atin na ipinapadala yung video at ang iba ay picture. So sa ating makikita, no, ito pong mga videos, ito pong mga photos ay madali nating ma-identify kung alin dito ang totoo o hindi. Sa kulay pa lang, no, ang kulay ng ginto ay makinang, no, na halatang hindi siya napinturahan or na-plated. So yung pong mga makikita natin na mga gold bars na binibitbit nila or pinupost nila, pinapakita nila sa video ay halatang ang kulay pa lang ay hindi totoo, hindi tunay, no? Yung pintura napakakinis, no? At halatang na-plated. At higit sa lahat ang identification, no? Yung iba ay darker ang kulay na parang tanso. So sa kulay pa lang, no, kapag namimili tayo ng ginto sa mga alahero, sa mga expert sa mga gold, makikita mo na kung alin dito ang totoo at alin dito ang hindi totoo. So ito pong mga ipinapakita sa online, no, lalong-lalo na sa Facebook ng mga nakapost na nagkukulay maitim na, sabi may alkitran daw, no? Nakabalot daw ng alkitran kaya ganon. Sa kulay pa lang na parang darker siya na yellow, na hindi mo masasabing alkitran yon. May mga nakabalot na ng mga alkitran na mga gold bars, no? Totally dark yun, maitim at medyo makapal, no? Parang goma ang style. Hindi ganun ang itsura ng mga alkitran. So sa mga nakahit na, mga nakakuha na, alam ito ng atin po mga kababayang nakakuha na yung mga may balot na alkitran. Mayroon din namang walang balot na alkitran, no? Diretso lang na nakalagay, no, nakabalot sa mga clay, no? Diretsong nailagay sa mga clay na kulay dark gray. Mayroon din naman na parang orange na napaglagyan, nakabalot ng parang malagkit, no, na parang grayish white, may pagka-darker din, no. Nakikita natin ito sa mga nakakuha na nagpo-post ng mga nakuha nila sa treasure hunter groups. So dito ma-identify natin kaagad, no, sa kulay, sa itsura, at higit sa lahat yung tatak. Doon natin makikita ang mga Japanese Imperial Army, yung tatak nila ay napakaganda ang pagkalagay, no? Naka-engrave, no, malalim at ang ganda ng pagkasulat. So sa mapapansin natin yung kanilang ipinapakita ay nakaumbok ang sulat, nakalutang ang sulat, kumbaga na isa itaas, no, hindi naka-engrave. Doon makikita natin na pag hindi naka-engrave, magduda ka na at saka bako-bako yung sulat. Hindi diretso, hindi maganda. Minsan may kulang, mali yung pagka-letterings, may mali dun sa sinulat. At yun ang palatandaan na 100% ito po ay piki nga, no? Hindi totoo.
yung nakalutang ang sulat na sa itaas ang sulat. Madalas naka-engrave ang mga sulat ng gold bars. At hindi lang dyan ma-identify, no, sa kulay at saka sa sulat. Pati yung tinatawag na pagbebenta. No, sa pagbebenta ma-identify mo kaagad na ito ay hindi totoo. Sapagkat ang tunay na mga nakakuha ng gold bars ay hindi nagbebenta, no? Hindi nagbebenta ng gold bar sa online, no? Hindi ipinupost sa online, hindi ipinapakita sa online, hindi ini-expose sa mga mata ng tao. Nagbebenta sila diretso sa may mga bintahan talaga ng gold, sa mga bagsakan, pira-pirasong maliliit, ginagawang candy, no? Parang mga butunis, no, maliliit, at hindi nila ibinibenta ng isang lugar lang, ikinakalat sa buong bansang Pilipinas 'yon. Travel ka lang ng travel, no, sa iba't ibang lugar, at kapag nakaipon ka ng pera, lalabas ka ng bansa, magbebenta ka rin doon, no, parang mga candy. At kapag nakaipon ka ng malaking halaga, no, ito, idea lang ito, ay pwede ka nang magtayo ng pawn shop o tunawan ng mga gold. Doon pwede ka nang maggawa ng sarili mong gold bar at tatakan mo ng pangalan mo kasi may lisensya ka na. Pwede mo nang idiretso sa bangko. Yun po ang proseso dyan. So hindi na sila nag-aalok pa sa mga online. Mayroon akong gold bars dito, mayroon akong nakuha dito na ginto. Naghahanap ako ng buyer. Doon ma-identify mo na piki yun. Kasi ang mga nakahukay na nakilala ko nung nakakausap ko sa chat ay hindi nag-aalok 100% ng gold bars. Hindi sila nagsasabing may buyer ka ba, bro? Doon, pag nagsasabing may buyer ka ba, yun ay piki na kaagad yun, 100%. Sapagkat ang tunay na nakakuha ng gold bars ay hindi na yun magsasabi. Diretso na, binta ka na ng diretso. Ang daming bumibili ng ginto, no? Madali lang tapyasin yun ng maliitan. Ang purpose kasi na nagbibenta sila ng mga buo-buo, no? Kasi piki talaga yun, 100%. Ikaw ba naman magbibenta ka ng buo-buo na alam mo naman na pwedeng ibenta yun ng diretsong maliliit, na ikaw ay ordinaryong tao lang at hindi mo kayang magbenta ng malaki at nakakatakot magbenta ng malaki, siguradong pwede mo nang ibenta yun ng ang option mo ay magbenta talaga ng maliitan. Mayroon naman nagkukunwaring walang alam, no, zero balance, pero mga grupo pala sila ng mga nag-i-scam o mga nagbebenta ng mga peking gold bars. Marami ito, no? Sa bansang Pilipinas, marami na rin ang mga nabibiktima nito. At minsan nagagalit pa kapag ipinupost natin na hindi totoo ito, hindi legit ito, nagagalit sila sa atin. Dapat hindi. Kasi pangit yung isahan natin na milyon-milyon ang halaga o malaking halaga, iisahan natin yung kapwa natin. Hindi po maganda yon. Kaya ibinablog natin itong mga ito na ganito, hindi totoo, tunay ito, o ina-identify natin para hindi tayo maloko, makatulong sa ating mga kababayan na maniwala kaagad o napapaniwala kaagad sa mga ganitong klaseng mga pinapakitang gold bars kuno, no? Mga platinum bars. So speaking of bars, no, platinum bars, ito marami din ito nagkalat, mga palladium bars, no? Dito sa tatak nga, uulitin ko, hindi nakaumbok, naka-engrave ang mga tunay na platinum bars. At higit sa lahat, ang mga platinum bars na ito ay dapat makintab, parang stainless, no? At hindi lang diyan nagtatapos, kailangan may mga acid testing, no? At may mga expert dapat na magte-test, na expert sa mga precious metals, bago tayo maniwala na ito po ay 100% legit na platinum. At hindi lang diyan nagtatapos. Ang platinum bars ay hindi na nangangailangang ialok mo sa mga tao yun kapag may bars ka. Kasi ang mga platinum bars ay napuputol yun. Mas matigas lang ng kaunti sa mga bakal yun.
So pwede yung mapuputol ng mga lagaring silicon carbide nun, yung matitigas na klase ng lagari ng bakal na yung pang stainless. Pwedeng mapuputol ang platinum at diretso sa mga bagsakan. Ang namimili ng ginto ay namimili din ng mga platinum yan. Bakit ko alam? Kasi nag-aalahas ako. Ako po ay namimili din ng mga alahas at nagpupwisto ako sa may palengke noon sa gilid-gilid. No? Bumibili ako ng mga sirang jewelries. So kapag ikaw ay may pwisto ng ganon na namimili ka ng alahas, kailangan expert ka, marunong ka sa mga metals sa pagtesting. Sa acid test pa lang, malalaman mo na ito ay fake o hindi. So ang ginagawa nila, piniplated nila sa itaas ng platinum, no? Tinatapalan ng platinum pero ang loob stainless. Ito po ay mga sindikato, marami po ito. Maaaring ito ay gawa sa ibang bansa. Ito pong mga platinum bars na parang totoo tingnan sa labas pero pag nilagari mo sa loob ay hindi totoo. So ang ginagawa nilang style ay stainless na sa loob. Sa taas lang ang platinum tapos inaano nila sa apoy. Totoo yung sa labas, no? Pero yung loob ay hindi mo na masasabing totoo at mayroon din silang tinatawag na ipinapakita na totoo, swapping, no? Switching na totoo kapag ipinapatest, tinitesting totoo. Pero pag bintahan na itinatago yung totoo at pinapalitan ng mga piki, yung mga stainless ang loob. So sa labas lang ang platinum, no? Medyo tricks at ang pagkakaalam natin totoo kasi na-testing totoo. Pero yung switching ay umepekto na doon sa pagbintahan na. So madalas ang bintahan ng mga platinum ay hindi na kinakailangan na bulto-bulto yan. Unti-untiin. Pwedeng ibenta mo yan ng konti-konti. Nagsasabing hindi natutunaw, natutunaw yan, no? 1,700 degrees Celsius. Yung mga blue torch na high temperature, oxyacetylene, yung mas mataas na klase ng uri ng mga high pressurized blue torch, no? Nalulusaw po ang platinum ng init. Hindi po totoong hindi nalulusaw ng init. So ang platinum po ay may tinatawag na melting point, no, boiling point. Lahat ng mga metals ay nalulusaw yan. Mayroon lang level, no? Level ng init na dapat mong marating, maabot bago siya matutunaw. So yung mga ordinaryong acetylene kaya hindi tumatalab yun dahil hindi niya kinaya yung temperatura na required bago malusaw ang isang metal na specific doon sa kanyang melting point at saka boiling point. Yan po ay sa chemistry, ha? Yung mga nakagraduate ng college, no, sa mga engineerings ay alam po yan, yung melting point at saka boiling point ng mga precious metals. So pwedeng lusawin ang mga platinum at pira-pirasuhin. So doon po ay ma-identify na natin na ito po ay hindi, no, hindi legit. Kasi bakit inaalok mo sa tao na pwede naman yun ibagsak o ibagsak sa bagsakan diretso. At yung mga palladium bars, no, ang bumibili ng platinum, ginto, ay bumibili din ng palladium. Hindi lang ganun kamahal ang bintahan sa Pilipinas ng mga palladium. Nasa 1,000 lang ang per gramo, no? More or less. Doon po sa Arangki, sa Metro Maynila. Bagsakan po yun ng mga precious metals. Ang pinakamataas kapag tumaas ang ginto, tataas din ng ibang precious metals, ay umaabot po ng 1,500 pesos per 1 gram ang mga palladium at saka yung mga platinums. So hindi kasi kilala masyado sa bansang Pilipinas, no. Mahal yan sa ibang bansa, no, depende sa tinatawag na pangangailangan. So yun po yung ideas na kung saan magsasabing totoo ito o tunay ba ito o piki ba ito, no. So ang tunay na mga ginto, mahalata natin ang kulay, no. Napakaganda, shiny, tapos halatang pati loob ginto talaga. No, yung mga naipopost ko dati na mga nakuha nung taga Tanay Rizal at saka yung mga taga Laguna, totoo yun. At tinago kaagad nila yun.
Hindi na nila in-expose yun. Nagkamali lang nga sila sa pagpadala sa akin ng larawan at saka video. Gusto nilang ipa-erase yun pero wala na na-post na. Kaya na-expose na yung mga videos na yun na atin na i-post, no? Bakit pa kasi ipinupost? Sabi ng mga comment, kung totoo yan. Tama naman yun. Pero wala naman silang worries kasi ako ang nag-post eh. Pinasa nila sa akin. Eh sino ba naman ako? Kilala ba ako? Nila. Kilala ko ba sila? So, kampante sila na hindi sila ma-identify kasi hindi ko naman sila kadikit. Hindi ko sila nakikilala ng lubos. So, pinapadala lang nila sa Messenger yung mga iba't ibang videos nung ipinopost natin. So, yung mga videos na ito, hindi sa atin, no? Kalimitan ipinapadala sa atin. Sa mga nagsasabi naman na gumagamit tayo ng mga videos na hindi sa atin, huwag ninyo kasing ipasa. Huwag ninyong i-share sa aking Messenger kung ayaw din ninyo itong maipakalat. Kasi, ibig sabihin na i-share ninyo yan, ibig sabihin, okay sa inyo na ipopost natin. Kasi nagbablog tayo, at alam nyo naman, pag vlogger o nagbablog, siyempre, kung ano yung itinatopic, ay ipinapakita yung inyong mga sinishare na mga larawan at saka videos. So kung ayaw ninyong magamit ang inyong mga videos, inyong mga photos, huwag nyo nang i-share, no? Suluhin nyo na. Yun, ayaw ninyong ma-expose. Maganda nga yung ma-expose kasi doon sa comments, malalaman ninyo kung sino yung mga marurunong at magko-comments doon. O ganito pala yan, may ideas, no? Bukod doon sa ating analyze, ay nadadagdagan pa ng mga comments ng ibang tao. Yun po ang purpose kung bakit natin ipinopost, no? Kasi itinatopic natin. Yung iba naman, ipinopost natin para yung mga nanonood na marurunong, yung mas matanda sa atin, may mas nakakaalam sa atin ay magbigay ng komento, ideas tungkol doon. Kaya yun po yun, no? So sana po ay maintindihan ninyo at maintindihan natin lahat. Huwag tayong mag-comments ng hindi maganda, yung hindi ka nais-nais na nakakapahamak, yung alam nyo yung evil, no? Whisper o masamang ano sa tao, intentions. Pangit po yun, no? Kasi pwedeng bumalik sa inyo yan, yung mga sinasabi nyo. Yan po ay paalala lamang. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po. Sana po ay nagkaroon tayo ng ideas po dito po sa akin pong nai-open sa inyong topic, no? Tungkol po sa mga gold bars, mga Yamashita treasures na ipinopost at ipinapadala sa atin, no? Kung alin dito yung tunay o hindi. So, thank you very much. Hanggang susunod po inyong ka-treasure hunter, no? Nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.